Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung kayo ay nandyan sa ating comic box, ayan, tayo naman po ay pumalakpak sa Panginoon. Meron ba diyang ano ba yung palakpak? Palakpak sa Panginoon. Kung meron diyang palakpak, yan, heart, mag-rap tayo kasi ang ating nilalab, ang ating na-heart sa hapong ito ay hindi tao, kundi ang Panginoon Jesus. Sa iyo, sa akin ay nagligtas. Amen po. Kaya very fast po, kami ngayon po ay nandito sa lupa, Batangas. Kaya, uh, ako po, may talagang mag-mission dito upang magtayo po ng simbahan. Praise God dahil kami po ay naka-4 na linggo na at tunay nga na hindi kami iniwan at pinabayaan ng Diyos patuloy ang kanyang pagsama. Kaya samahan niyo din kami kung paano ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin, patuloy natin samahan ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Huwag nating iiwanan ang ating mga assignment. Kaya sabihin mo dyan sa comment box, hindi ko iiwanan ang assignment ni Lord. Amen? Huwag po natin iiwanan ang assignment ni Lord sapagkat that is the best assignment na ibibigay sa atin ng Panginoon dahil ang reward natin ay mapagtituran ng Panginoon Jesus. Kaya sa hapong ito, ako talagang pinagpala dahil ayan, dito sa lugar namin talagang ito'y binat-banat, bunot, pero yan pa lang sa Parañaque, alam niyo po, talagang kakaiba ang training dahil yung training na naranasan ko sa Parañaque, yun talaga yung naging foundation ko upang magpatuloy dito sa simbahan ng The Hub of Christ, Lipa. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin muli, ako po si Pastor Mark, ang lead pastor ng The Hub of Christ. At ngayong hapon ito, let faith arise. Type mo sa comment box, let faith arise. Yan. Sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew 11:6 na kung walang pananampalataya ay hindi po maaaring kalugdan ng Diyos pagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ng gantimpala. Amen po? Siya po ang tagapagbigay ng gantimpala kung walang pananampalataya. So ano ang kailangan natin? Kailangan natin ng pananampalataya. At sabi pa dito, sapagkat sino mang lumapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Siya ang tagapagbigay ng ating gantimpala. Lalo higit sa mga masisigasig. Yan, gaano ka ba kasigasig? Gaano ba tayo kasigasig sa mga gawain ng Panginoon, sa ating simbahan, sa ating pinaglilingkod ng mga pastor? Gaano tayo kasigasig? Gaano tayo kasigasig? Ganyan tayo dapat maging masigasig. Amen? Amen. Hindi ko iwanan ng aking assignment, let faith arise. So sa hapong ito, meron lang ako isi-share, no? Tayo ngayong segment na to, talagang pinagpala tayo sa buong linggo dahil marami tayong napakinggang mga patotoo, mga sharing na talagang binago, pinagaling ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Sa ating pag-step, no? Ito yung step of faith. It seems dark in the beginning, but every step of faith there is life. Sa ating pag-step ng ating pananampalataya, makikita natin doon ng mga himala. So ito na napakinggan natin buong linggo sa ating daily life sharing. Hindi po ito magic, kundi it is a step of faith na ang mga taong ito dahil sila ay nanalig sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa Diyos na nagbigay ng kanyang sariling bugtong na anak na sipak ng Panginoong Jesus. Sa kanilang paniniwala, sila ay nakatagpo sa Panginoon. Nakita nila ang kanilang katatayuan na sila pala ay kahabag-habag, na sila pala ay hubad, na kagaya ko ay hubad ako, pero ang Diyos dumating upang ang kahubaran ko ay siya ang magbalik. Amen po. Kaya itong pananampalataya, hindi po talaga natin ito pwedeng isang tabi sa ating buhay. Kasi ito po ang susi para tayo makalakad sa kalooban ng Panginoon. Ang tanong lang sa atin, gaano po ba tayo kasigasig? Gaano po tayo kasipag? Kumbaga, kung nakikipag-away ka pa, gaano ka nakikipagbabag, nakikipagbuno. Di ba, kagaya ni Stephen, nung siya ay nangangaral ng mabuting balita, siya talaga ay nakipagbuno.
Siya ay pinagpupupukol ng bato hanggang mawalan siya ng hininga. Pero sinasabi niya ang pananampalataya niya na mayroong namatay, mayroong nabuhay at walang iba yung kundi ang Panginoong Jesus na hanggang ngayon gusto manahan sa ating mga buhay. Amen po ba? Di ba? Yan ang let faith arise na pinapaniwalaan natin bagaman hindi natin nakikita ng ating dalawang mata, hindi natin nahahawakan physical, pero dahil naranasan natin na ang Diyos ng himala, na ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, na ang Diyos ang nagbigay sa akin ng hininga, anumang sitwasyon ko, makikipagbuno ako, tatapakan ko ang problema ko, tatapakan ko ito dahil ito ang pananampalataya na meron sa akin, na ang masambulat sa pananampalatayang meron ako, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay sa buong pamilya ko. Amen? Diba? Maraming pamilya ang nabuo dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kayo ba ay excited ngayong hapon? Kung kayo ay excited, tayo po ay makinig ng mabuting balita. Itong mabuting balita, ito po yung ating pag-asa sa buhay. Nakagaya ng isang babae na aking ipapahayag ngayong hapon ito, bagaman siya ay walang pag-asa, bagaman may marumi siyang pinagdaanan sa buhay, mayroon siyang matinding talagang iniisip, matinding alalahanin, sapagkat ang buhay ng babae ito ay hindi madali. Ang kanyang kahapon ay hindi po maganda. Itong babae ito ay isang babae na nagbenta ng panandaliang halin. Yan. So, yan po ang aking ikukwento. At dahil sa kanyang pananampalataya, sabi po sa Hebrew 11:30, sabi po dito, pananampalataya ay bumuho ang pader ng Jericho. Ito pong Jericho ay lugar na kung saan kabilang sa Kinaan. Na alam natin ang Kinaan ay isa sa lupang pangako nung tumawid sina Moses mula Egypto papuntang wilderness at papuntang lupang o the promised land which is the Canaan. At isa sa bayan ng Canaan itong ito. Sabi dito sa Hebrew 11 verse 30 na sa pananampalataya pa'y bumuho ang pader ng Jericho. Pagkatapos nilang malibot ito sa ilang araw, sa 7 araw. At dahil din sa pananampalataya sa Diyos, itong si Rahab, ito ang aking kukwento sa inyo, magandang balita. Ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak. Amen? Ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak, nakasama ng mga ayaw pumasok sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiya ng Israelita. Sino po dito ang gustong maligtas ang kanyang buong pamilya? Kagaya ni Rahab, di po ba lahat tayo? Lahat tayo gusto nating maranasan ng biyaya, ang pagyakap ng Diyos. Itong kamangha-mangha sa buhay ng babae ito, siya ay naligtas at kanyang buong pamilya naligtas sa kamatayan, naligtas sa pagsakop ng mga Israelita sa Jericho, naligtas dahil sa pananampalataya. At dahil dito, hindi lang siya naligtas at ang kanyang sambahayan, maganda ang kanyang naging pagpapatuloy, nagpatuloy. At paano ito nagpatuloy? Ang kanyang pangalan po, sino po dito ang gustong masulat ang pangalan sa aklat ng buhay? I-type po dyan, Amen. Kung ikaw gusto mong masulat ang iyong pangalan, tingnan mo, si Rahab, nasulat ang kanyang pangalan sa Biblia. Sabi sa Matthew 1 verse 5 to 6, then verse 16, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Ito po yun si Rahab. Anak siya ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At alam natin na si Jesse po ay ama ni Haring David. At naging anak ni David ang asawa ni Urias na si Solomon. Sa verse 16, naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria at na siyang nagsilang kay Jesus na ngayon ay ating sinasampalatayaan, walang iba ang Panginoon Jesus. Hindi po ba kamangha-mangha dahil tumaas lang ang pananampalataya ng babae ito, naniwala lang siya na mayroong Diyos na paparating sa kanilang bayan, ang kanyang pangalan ay nasulat sa
Biblia at naging pangalan pa hanggang salin lahi na kung saan ang ating tagapagligtas na Panginoong Jesus ay naging kanyang mga minimum. Ganon din sa atin. Nakikita natin minsan ang ating sitwasyon, maaring hindi maganda, maaring dilubyo, mayroong tsunami, anuman, gaano man kalakas ang ulan sa inyong bahay, butas-butas ang bahay. Pero itong si Rahab, paano nangyari na kagaya niya, na isang marumi na mayroong di magandang kahapon, dahil ganun ang kanyang kasigasig na may Diyos na paparating sa Jericho. Maaari palang yung panandaliang aliw na meron siya mapalitan ng pangwalang hanggang kagalakan at kapayapaan. Ganun din ba ang gusto mo sa iyong pamilya? Na meron kang panandali ang nangyayari pagsubok, hindi magandang sitwasyon sa buhay mo. Pero dahil ikaw ay masigasig, ikaw ay talagang nag-step of faith sa pananalig mo sa Panginoon. May magliligtas sa aking sambayan. Dahil dito, yung kagalakan, yung kapayapaan na pang walang hanggan ay gusto mong maranasan. Kung ikaw yan, alam mo ang gagawin mo. Magpursige ka sa Diyos. Magpursige tayo sa Diyos na humanap sa Kanya. Na siya ang tagapagbigay ng gantimpala. Na ang totoo, hindi naman talaga siya mahirap hanapin. Na ang totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon sa Acts 17:26-27, na mula pa sa isang tao nilikha ang lahat ng lahi sa buong mundo at itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Sa makatuwid ang buhay mo ay isa lang. Hindi ka pusa na may, sabi nila, may siyam. Ikaw ay may isang buhay na. At paano natin pinupursige ang Diyos? Sabi pa sa verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos at baka sakaling sa kanilang paghanap, siya ay matagpuan nila. Dahil ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Pagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos, pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata na tayo mga anak niya. Kung isa ang buhay natin at tayo may halaga sa Diyos, tayo anak niya, tayo ay maniniwala lang. Mananampalataya lang. Itong kagaya ng nangyari kay Rahab, na may maruming pabimuhay, biglang kinalugdan ng Diyos. Dahil sinasabi sa Hebrew 11 verse 1-3, na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga mangyayari na ating inaasahan. Naniniwala siya na magbabago siya. Naniniwala siya na mayroong kaligtasan sa pamilya niya. Naniwala siya sa mga bagay na ito. At ito yung katiyakan na kinalugdan ng Diyos ang tao noong una pa dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita natin mula sa mga hindi pa na nakikita. So, ibig sabihin mga kapatid, ano man ang sitwasyon mo, ano mga problema mo, let faith arise. Kahit hindi mo pa nakikita, dahil yan ay pag-asa, yung pananampalataya na meron ka, yan ay pag-asa na sigurado kang makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. Mga anak mo hindi mo nakikita ngayon na talagang nagra-rise at maglingkod sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya, patuloy mong pananalangin, patuloy mong pagpupursigi sa Panginoong Jesus, paglilingkod sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo makikita mo inabukasan. So, minsan, itong pananampalataya na meron si Rahab, dumating ito nung ang kondisyon at ang kalalagayan niya ay talaga namang wala na siyang pag-asa. Bakit ko po nasabi yan? Minsan sa buhay natin, ang paniniwala minsan, nagbubukas ito yung paniniwala natin sa katotohanan kapag mayroon na tayong pinagdadaanan na alam natin kailangan natin ng tagapagligtas. Nandun na tayo sa ating dulo ng ating bibig. Na talagang yung katotohanan na ating pananampalatayaan, yun talaga magsasabi na ang katotohanan na magpapalaya sa atin, magpapalaya sa pamilya ko. At ito ang sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bagaman pangit ang sitwasyon mo ngayon, hindi nagbabago ang kagandahang pagkalikhasan ng Panginoon. Maganda ka sa akin, mahal kita anak, hindi nagbabago, nais kitang hanapin, nais kitang iligtas. At kagaya na ito, babasahin natin ngayong hapon na ito,
kung paano tinulungan ni Rahab ang dalawang espiya, kung paano siya nagpursigi na tulungan ang lingkod ng Diyos. Dahil dito, siya at ang kanyang buong pamilya ay naligtas. Sabi po sa verse 1 ng Joshua chapter 2 verse 1 hanggang 24 ito, buhat daw po sa kampo ng Sipil, si Joshua na anak ni Nun ay nagpadala ng dalawang espiya. So, sila ay pinagbilinan na pumunta kayo sa lupain ng Canaan at manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang Jericho. Sapagkat alam natin na ang Jericho ay isa sa mga lupang pangako na binigay kina Moises. At ito si Joshua ang pinamanahan upang magpatuloy maglakbay doon sa pangakong lupa na binigay ng Diyos sa kanilang mga hili. Kaya itong si Joshua nagpadala ng dalawang espiya upang manmanan ano ang meron sa Jericho. Ito ba'y sa atin o ito ba ay sa hindi para sa atin? Ngayon, pumunta nga sila doon at tumuloy doon sa bahay ni Rahab, sabi sa verse 1. Ito ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang alin at doon sila nagpaligtas ng gabi. Siyempre, alam natin kapag ang tayo estranghero, doon tayo sa mga matao, doon tayo sa mga lugar, ito yung lugar na talaga pinuntahan ng mga espiya. So, bagaman hindi maganda, pero this is strategic. Verse 2, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may espiya Israelita na nakapasok sa bayan ng Gabriel. So, alam na ng hari na mayroong paparating sa kanilang sasakot. Alam na ng hari ng Jericho na mayroon nakaabang sa kanila. Ngayon, sabi sa verse 3, kaya ang hari nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi. So kumakatok ang mga sundalo ng hari. At sabi nila, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang lihim na magmanman sa ating lupain. Ngayon, ano kaya ang ginawa ng mga sundalo na ito o ng habang sila kumakatok at ano naman ang ginawa ni Rahab? Sa tingin nyo, mga kaabanes, ikaw na kumakatok ang sundalo sa'yo, sinasabi nandyan ang dalawang espiya upang manmanan ang ating bayan kasi sasakupin ang ating bayan. Ikaw na si Rahab na mababa ang tingin sa iyo ng tao, mababa ang lahat ng tingin sa iyo na nakapaligid sa labas. Hindi ka kaya magsasabi ng totoo. Nagsabi kaya ng totoo na ang dalawang espiya ay nandito sa kanyang bahay. Pero, tingnan mo, ano kaya ang meron kay Rahab? Ngunit, itinago ni Rahab ang dalawa. Bakit kaya niya itinago? At pagkatapos ay ganito ang sagot niya. Mayroon nga pong lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Yan. Yan parang mga buhay yan, at mga lumang buhay yan ng ating mga nagpapatotoo sa daily life sa iba. Pagka pumunta ang iyong misis doon sa bahay ng haliparot, ano ang sasabihin ng haliparot? Wala dito masama. Matalino itong sarili. Alam niya kung paano lumusot. Dahil matalino nga siya, ano ang sabi ni Rahab? Umalis po sila, sabi sa verse 5, nang isasara na ang pintuan ng lungsod. At bago kumagat ang dilim, hindi ko pa po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo, ay agad ninyo itong maagitan. Diba? Mahusay talaga. Marunong magpalusot. Diba? Sabi, wala doon. Wala dito ang asawa mo. Kahit nandun sa ilalim. Wala doon. Magaling siyang magpalusot. At sabi sa verse 6, sa itaas ng bubuong niya ito pinatago. At pinabunan niya lang ng mga tangkay. Yan. Yan ang ginawa ni Rahab. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya. Pagkalabas nila at isinara na ang pinto ng lungsod. Itong ginawa ni Rahab ay hindi po normal, no? Dahil alam mo, bayan mo yun eh. Dahil alam mo, itong sundalo ay maaari kang patayin pag ikaw ay nagsinungaling, nalamang nagsinungaling, nalamang tinatawag. Nakakatakot yung sitwasyon ni Rahab. Bagaman talagang kumakatok ang mga sundalo, bagaman
siya ay talagang pwedeng mamatay, na kapag ginawa niya iyon at mahuli siya, maaring hindi lang siya, buong pamilya niya mawala. Sabi niya dito, nung kinonfront niya ang mga espiya, umakyat si Rahab, sabi sa verse 8, at sinabi sa kanila, alam kong binigay na sa inyo niya. So, ano man ang sitwasyon natin, mga kapatid, alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh. Ni Yahweh ang tagumpay. Sabi niya dito, ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Ang mga taga Jericho, sabi niya, takot na takot sa inyo, nanginginig. At nabalitaan namin, sabi sa verse 10, alam namin kung paano pinatuyo ni Yahweh. Alam niya, mayroong mabuting balita. Kaya napakahalaga po na itong daily life sharing, pinapangaral, sinishare po natin. Dahil alam nila, no, yung mga nanghihina, yung mga takot na takot, nung wala nang pag-asa, makakarinig sila nitong may mabuting balita dito sa daily life sharing. May nagbabagong buhay. Ilang tao na ang nag-share ng kabutihan ng Panginoon dito. Umaabot na halos 700. Kagaya nito, si Rahab, sabi niya, nabalitaan po namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo tumawid galing sa Egypto. Nabalitaan namin kahapon, may epileptic na panigaling ng Panginoon, naglingkod at ni pastor na. Nalaman din namin, sabi pa dito sa pagpapatuloy sa verse 10, na nalaman din namin na pinatay ninyo sila Sihon at Og. Ito yung mga higante. Malaki pa sa higanteng si Goliath. Diba? Ano ang higante sa buhay mo na hindi kayang patumbahin ng pananampalataya na meron? Kaya sabi sa verse 11, nung sila'y nag-uusap, itong si Rahab at ang dalawang espiya, nung sila ay nag-uusap na, sabi ni Rahab, kinikilabutan kami nang marinig namin ng balitang yun. Paano tayo kinikilabutan pag nakakarinig tayo ng mabuting balita ng mga nagpapatotoo sa harapan ninyo dito sa daily life sharing, at natatakot na may ganitong mangyayari kapag hindi tayo sumunod sa Diyos. Kapag sumuway tayo sa pinapagawa ng Diyos, kapag hindi natin ginagawa ang ating ang paglilingkod na tama, kapag nilalaro natin ang buhay natin. Kaya sabi sa verse 11, takot na takot sila. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay ang Diyos ng langit at ang lupa. Papaano itong si Rahab na hindi naman parte ng mga Israelites, gano'n na lamang ang takot niya sa Diyos, na siya pa ang nagsasabi, naniniwala siya na ang Diyos na paparating sa kanilang lupa, sa kanilang bayan na Jericho, ay ang Diyos ng langit at ng lupa. Ang pananampalataya, kapag nag-arise yan, dadalhin ka niyan sa unang katotohanan. Itong katotohanan, kahit ano po ang mangyari, kahit ano po ang magandang plano natin, sinasabi ng salita ng Diyos na ang salita ng Diyos ang katotohanan at ang katotohanan lang ang pwedeng mangyari. Kung ikaw ay sumuway, hindi maniwala sa Diyos, hindi manampalataya sa Diyos, doon at doon ka, gagapang ka talaga sa kahirapan. Pero kung susunod ka sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang aral at tuntunin, talagang lalawig at hahaba ang iyong buhay. Itong si Rahab, na hindi man taga-Israel, ganoon siya kabuo ang kanyang pananampalataya dahil alam niya ang katotohanan na ang kanyang bayan ay may paparating na totoong hari, na ang hari ito higit sa hari na meron sa kanila sa Jericho. Na ito ang totoong hari na gumawa ng langit at lupa. Na ang pananampalataya ang magdadala sa atin sa katotohanan. Kaya itong si Rahab, nagdala sa pananampalataya niya sa katotohanan, papaano kaya tayong mga naniniwala? Papaano kaya tayong mga naglilingkod na? Papaano kaya tayong buong pamilya natin ay sama-sama ng naglilingkod? Hindi ba natin dapat mas higit na matakot sa Diyos, na alam natin yung sinasabi ng ating mga pastor, ng ating mga leader? Ito, takot na takot sila. Diba? Pagka tayo minsan sa church, minsan sa ating mga Bible study, nagpupuri sa Panginoon, talagang mapakit-pikit pa ang mata, maantok-antok pa. Pero pag nakita mo yung idol mo,
O kaya sa basketball, napapahiyaw ka pa. Pag kay Lord, gaano kaya ang paghiyaw natin? Amen po ba? Mas higit ang hiyaw natin sapagkat itong Diyos na ating hinihiyawan ng hallelujah, ang gumawa ng langit, ng lupa, ang nagligtas sa atin. Amen ba? Kaya, itong pananampalataya, huwag po natin isantabi bagkus paangatin po natin sa ating mga buhay, sa ating pagkatao. Dahil kagaya ni Rahab, nang marinig niya ang mabuting balita, bagaman nakakatakot, ang kumakatok sa kanya, maaari siyang mapatay buong kanyang pamilya. Pero dahil sa pananampalataya, yung katotohanan na meron sa kanya, dahil sa pananampalataya, nagkaroon siya ng pangalawang pili. At ito po yung kalakasan ng loob. Sa atin ang mga nanghihina, mga kapatid, mga kaabangers, itong naranasan ni Rahab na kalakasan ng loob ay nagsimula sa pakikinig ng katotohanan. Na ang katotohanan na ito, napapaniwalaan niya, ikaw naniniwala kay Kristo, ikaw ay tinubos niya, na ikaw ay anak niya, na ang hawak niya ay ang pagkatao mo, hawak niya ang pamilya mo, hawak niya, tinubos ka niya sa malaking halaga sa kanyang banal na dugo. Ikaw ay banal, ikaw ay peculiar, you are fearfully and wonderfully made. Kaya huwag nating sasayangin ang ating buhay sa oras na walang kabuluhan. Sapagkat ang bagay na ating ginagawa, na alam natin na walang value, naaagnas, nawawala. Maging itong katawan natin, alam natin isang araw ang katawan na ito, bagaman ito may hininga, bagaman ito may lakas ngayon, alam natin, hindi natin pwedeng itanggi na ang buhay natin ay isa lang. Maagnas ito, mapuputi ito. Lahat ng kagwapuhan na nilalagay natin, magandang damit, sinasakyan natin sa sakyan, magandang bahay, lahat ito iiwan natin dito sa lupa. At ang ating matitira lang natin ay yung ating pananampalataya. Dahil sa pananampalataya na meron tayo sa Panginoon, makakasama niya tayo na liligtas. Grabe ang pananampalataya ng King Sarili. Lalo nung dumating ang mga lingkod nito. Ikaw ay pinili. Kaya ni Rahab, pinili siya sa karamihan, bagaman pangit ang kanya kahapon, pinili siya upang i-confirm na ang lugar nila ay para sa Diyos. Amen? Ikaw, kino-confirm ng Panginoon ngayong hapon, hindi ka aksidente, hindi ka basura, ikaw ay anak. Sabi pa sa salita ng ibon, iba ang mga ibon sa iyong papawid, hindi nag-aalala para sa kanyang kakainin. Higit ka sa ibon, ikaw ay anak. Ikaw ay anak ng Panginoon. You are a children of God. Hawak ng Diyos ang pagkatao natin. Kagaya nitong si Rahab. Dahil sa pananampalataya, no? Sabi dito, bago dumating ang mga bago gumuho ang Jericho sa pananampalataya, sabi sa Hebrew 11:30, gumuho ang pader. At itong pananampalataya sa Diyos, sabi sa Hebrew 11:31, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, hindi po siya napahamak, kundi siya ay nakasama ng Diyos. Nagpatuloy. Kaya itong mga lingkod ng Diyos na inyong pinapapasok sa inyong mga bahay, do not underestimate po kapag kayo mayroong Bible study, kapag mayroon po kayong prayer meeting, do not underestimate po na ang mga taong pinapatuloy niyo dito, na mga lingkod ng Diyos, ina-attract po nito ang presensya ng ating Panginoon. Na kung saan, kung nandun ang presensya ng Diyos, nandun ang kaligtasan, nandun ang kapahingahan, nandun ang kalayaan. Kaya, do not underestimate ng mga kagaya nito. Dalawang espiya, bagaman espiya, hindi magandang pakinggan. Pero sila ay mga lingkod ng Diyos, lingkod ni Joshua, upang sabihin na ang lugar na ito ay para sa Diyos.
upang manmanan ano ba ang meron dito sa mga tao ito. At kagaya ng malaman ito na sila'y mga espiya ni Joshua. Dali-dali itong si Rahab, itago ang mga lingkod ng Diyos sa kapahamakan. Dali-dali ino-honor ni Rahab. Paano tayo nag-honor? Dali-dali ang kanyang respeto sa mga lingkod ng Diyos. Ito kasi ang katotohanan. Dahil ito ang katotohanan, sinasabi niya, itong Diyos na paparating sa aming bayan, ito yung Diyos na pumatay sa mga higante. Ito yung Diyos na nagbukas ng Red Sea sa kalahati. Ito yung Diyos na paparating. Natatakot siya dahil alam niya na magaganap na ang pangako ng Diyos. Kaya nga, ano ang ginawa niya? Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Itong pananampalataya na meron sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang pumakbang at makipagbuno. Kagaya ni Rahab, siya po ay nakipagbuno. Sabi sa verse 12, kaya ngayon, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh. Nakipag-usap siya, nakipag-deal siya na hindi nyo gagawa ng masama ang aking sambayan. Alang-alang sa pagtulong ko ito sa inyo. Bigyan niyo ako ng isang katibayang ililigtas niyo ang aking ama, ang aking ina, at ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi niyo kami hahayaan din. Meron tayong katibayan, ito yung pananampalataya, Panginoon. Naniniwala ako sa iyong banal na dugo. Alam ko, ililigtas mo ako kung ako yung maduliman sa oras na ito. Hindi ko tinangtayan. Kung nakikita mo na ganyan ang sitwasyon mo, ito kagaya ni Rahab, sabi niya, kagaya ng ginawa kong ito. Sabi niya, iligtas mo ang aking buong sambahayan. Yan pa naman ang tibok ng Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon ka ng katotohanan, nagkaroon ka ng kalakasan ng loob. At itong pangatlo, hindi lang lakas ng loob ang meron ka. Hindi lang katotohanan ng magpapalaya sa iyo ang meron ka. Ngunit yung pangatlong ito, paano ka magpapatuloy sa assignment na binigay sa iyo ng Panginoon? Na makilala mo si Kristo, yung katotohanan na siya ang ating tagapagligtas na ating Panginoon. At magkaroon ka ng kalakasan na ang pagpapatuloy ay hindi lang sa dalawang ito, na ikaw ay maligtas, na ikaw ay makaranas ng himala, bakos yung pangatlong ito meron din yung pagmamahal sa kaluluwa, yung kanyang kapamilya, kapuso, kapatid. Sabi niya, itong KKK, hindi ito nahirap tandaan, na when our faith arise, itong tatlong K, hindi pwedeng hindi dumating sa buhay mo. Kagaya ni Rahab. Ikaw ba, nanghihina ang iyong pananampalataya? Kagaya ni Rahab, makipagbuno ka sa Diyos. Let God encounter you once again. Let faith arise. Sinabi niya sa kanya, sabi sa verse 14, sinabi sa kanya ng mga espiya, yung mga dalawang sundalo ni Joshua, ang buhay namin ang garantiya sa buhay niyo. Sabi ng dalawang espiya, huwag mo lang ipagsabi ang pakay namin dito at ikinapangako namin na walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Naniniwala ba kayo na kapag ang dalawa ay nagkasundo, mangyayari sa inyo? Ikaw dyan na nagko-comment sa ating comment box. Kapag ikaw ay nag-amen at sinasabi ng Panginoon sa iyo, pinapalaya ako ang pamilya mo, mangyayari. Bakit? Kasi naniniwala ka, nag-agree ka. There is power in agreement. There is power in a small prayer. Sabi dito sa Matthew 18 verse 18 to 20, na tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, at anumang ipagbawal ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. Tandaan ninyo, ito, sabi pa sa verse 19, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa, kung ikaw na nanonood ngayong hapon, nakiisa ka dito. Sabi dito, nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anumang panalangin, ay ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Ama. Sabi ng Panginoong Jesus yan, na nasa langit, sapagkat saan man may dalawa
o tatlong nagkatipon sa pangalan ko, naroon ang kasama. Hindi ka ba mapapailing yan? Hindi ka ba mapapa-amen yan, Pastor? Kasi mag-agree ka lang na dahil sa pananampalataya, makita mo ang katotohanan kalalagayan ng buhay mo na kailangan ko pala si Kristo. At dahil meron kang Kristo that I can do all things through Christ who strengthens me, itong kaluluwa, itong kapatid mo, itong kapamilya mo, na matagal mo nang pinapanalangin, imposible hindi makakilala sa Kristo dahil ganun ka kaposible. Ganun ka manalangin. Ganun ka talagang hanapin ang presensya, magbabad sa salita ng Diyos. Itong panalangin, yung ating panalangin sa ating mga mahal sa buhay, hindi pwedeng hindi maranasan ang pag-ibig nito. Tutuparin at tutuparin ang Diyos sa kanyang pangako. Magtiwala ka lamang. Let faith arise. Kaya ano ang nangyayari? Ito ang magandang balita, mga kapatid. Sa hapong ito, sabi sa verse 15, nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab. Nakaganito. Sa likod. Kaya buhat sa kanyang bintanay, inihagis niya sa labas ang dalawang istriya. Ngunit bago siya umalis, sila pinagbilihan ng ganito. Pumunta muna kayo doon sa kaburulan, magtago ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hangin. At sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako kalakan. Ganyan ang kanilang pag-uusap. Ganyan nag-end ang kanilang agreement. Tayo, paano tayo nakikipag-usap? Sino ang ating prayer party? Kaya itong ginagawa natin kahit sa umaga, meron tayong morning devotion. Ito yung pangako na sinasabi natin, Lord, ito ang pangako mo. Pag meron kong ganyang prayer partner, kagaya ng dalawang istriya na ito, may pangako sila sa babae wala ng pag-asa, sa babae hindi na alam ang gagawin. May pangako sila na tutuparin ko ang pangako ko. Ibiligtas ko kayo, maging ang buo ng sambahayan, basta nandyan lang sa lugar niyo. Ang mga bagay na ito na sinasabi ko sa inyo, sabi dito, sabi sa salita ng Panginoon, dahil napagtagumpayan na ng Panginoon. Itong pinangahawakan natin pananampalataya. Na sa sanlibutan ito, makakaranas tayo ng mga pag-iusip. Ngunit lakasan niyo ang inyong loob sapagkat pinaang sarili. Let it arise. Manalig lang tayo. Manalig lang tayo. Dahil sa ating pagpapatuloy, hindi tayo kakapusin. Sa ating pagpapatuloy, mananagana tayo. Kasi ang pananampalataya po ay progressive yan. Nagpapatuloy yan. Kaya talagang pinapaalam ng Panginoon, diba, na tayo magbabad sa Kanya. Habang hindi pa siya dumadating, na tayo maglingkod sa Kanya. Na tayo may proseso ang lahat ng bagay. Na tayo manalangin, mag-aral, magsamba sa Panginoon. At ano ang ginawa sa verse 18? Kanilang gawin mo ito, sabi ng dalawang istriya. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod. Ano ang ginawa ni Rahab? Ilawit mo ang pulang lubid. May pulang lubid dito sa ano. Sabi dito, sa bintana ng aming bababaan, at ipunin nyo sa iyong bahay ang iyong ama't ina. Itipunin nyo sa iyong bahay ang ama't ina at ang buong iyong angkan. At sabi pa sa verse 21, verse 22, hanggang verse 23, ayan. Sabi ng dalawang istriya, itipunin mo ang iyong buong sambayan at pagbalik namin, yung mayroong pulang tela dyan, hindi namin gagalawin. Nung makabalik na ang dalawang istriya, ito ang ibinalita ng dalawang istriya sa lingkod nilang si Joshua. Sabi nila, sa verse 23, bumaba naman mula sa kaburulan ang mga istriya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Joshua at inuulat nila kay Joshua ang buong pangyayari. Sabi nila, may mabuting balita. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupain yun
Ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga-roon. Nangangatog na ang mga tuhod ng mga taga-Jericho. Mabanggit pa lang ang mga pangalan natin. Ito, hindi pa nangyayari. Pero ang mga espiya na garantiya kay Joshua, ibinigay na sa ating Yahweh. Kung alam mo sa puso mo, ibinigay na ng Diyos ang pangako niyan sa iyo. Maaaring sakit, ikaw ay may matinding sakit, ibinigay na ang pangako ng Diyos, ikaw ay lumayo. Kung ikaw ay naghihirap dahil sa pinigay ng kahirapan, sabi ng Panginoon, pangaral ang mabuting balita para sa mga mahihirap. Nakarinig ka ng mabuting balita, alam mo na mayroon kang pag-asa. Kung ikaw man ay nanghihina, lahat, no? Ito, sinabi ng dalawang espiya, ibinigay na sa atin yan ang kanyang pangako. Kung ikaw ay nananampalataya, bagaman hindi pa nangyayari ang sinabing pananalig nila ng dalawang espiya doon kay Joshua, dineklara na nila. Sa atin po, papaano po natin dinideklara ang buhay sa ating mga biktima? Papaano po ba natin sinasabi na ang mga patay ay nagkabuhay? Papaano natin sinasabi sa ating mga may sakit na ikaw ay gagawin? Paano po tayo nag-reach? Kagaya ni Rahab, may puso mag-reach out para sa kanila na ang Diyos lamang ang ating pagkakita. Dumating ang Joshua 3, 4, verse 5, dumating na ang pagsakop ng mga Israelites sa bayang ipinangako ng Diyos sa kanila. At sabi sa Joshua 6:25, ito yung natupad dahil let faith arise. Pagkatapos sinunog nila ang lungsod. Sabi sa verse 24, sinunog nila ang lungsod, tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa nangyayari sa ginto, pilak, tanso at bakal. Lahat ng ito ay nilagay nila sa kaban ni Yahweh. At sabi sa verse 25, si Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, ay iniligtas ni Joshua. At ang lutong ang kanyang, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isubo niya upang magmanman ng lihi sa Jericho. At ang mga anak at sumunod na saling lahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Itong sitwasyon na meron ka ngayon, maaaring kagaya ni Rahab, pangit ang kahapon, pangit ang pinagdaanan, pangit ang pamilya, ang paniniwala mo ngayon sa Diyos, yan ay replika ng pagpapala mo. Ang pagtugon mo ngayon, let faith arise, ay ang pag-angat mo bukas. Ngunit ang pagdi mo pagtugon, pagdi mo pagsunod, ay ang pagbagsak mo. Kung si Jesus naniwala talaga sa kanyang panawagan na ikaw ay kanyang iligtas, namatay na buhay na nalulit, at siya ang maging sentro ng iyong paniniwala. Sabi sa Hebrew 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya pinagmulan at kabuuan ng ating pananalig. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya kinakahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono. Pinasimulan ng Panginoon Jesus, dumaloy sa atin. Habang hinahantay natin ang muli ng pagbabalik, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon, manalig ka lamang sa Kanya. Basta't manalig ka lang, maniwala ka lang, alam mo, ang himala, nandyan lang yan. Ang number 1 lang kailangan sa iyo, magtiwala. Kaya yan ang pangalan ni Rahab. Hindi magandang pangalan, bagamat hindi maganda ang kanyang pinagdaanan. Nasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Nasulat ang kanyang pangalan sa aklat na kung saan isinilang ang Panginoong Jesus. Siya ay anak ni Simon,
naging anak ni Boaz kay Ruth, sabi sa Matthew 1 verse 5 to 6. Na naging anak naman ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse si Haring David. At itong anak ni Jacob, sa verse 16. Diba? Si Jose na asawa ni Maria na siyang nagsilang kay Jesus. Na siyang tinatawag natin na Kristo. Sino naniniwala dito na ang pagtaas ng iyong pananampalataya ay safeguard, kaligtasan ng anak ng Diyos? Kaya nga lagi bago ako nakakilala sa Panginoon, bago ko tumugon sa aking pananampalataya, kung hindi ngayon, kailan? At kung hindi ikaw, wala akong iba. Sa ating pinagdadaanan ngayon, ito lang po ang Kristo. Kung ikaw ay may panawagan, let's pray for that. Kung ikaw ay mayroong problema sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya mo, sa paglilingkod mo, let's pray for us. Kasi ito yung meron lang tayo na alam natin, inaasahan natin na ang Diyos ang gaganap dito. Kasi naniniwala ka na may namatay. At sa pagkamatay, may nabuhay na nag-ulit. At ang Panginoong Jesus ay nabuhay na nag-ulit. Sa pagkabuhay niya na nag-ulit, ikaw ay nananampalataya. Ganun ka din niya iaangat sa iyong pagkamatay, sa iyong negosyo, sa iyong sakit. Sa lahat ng pagkamatay na meron ka, pagkamatay ng pananampalataya, maniwala ka lang. Magugulat ka bukas. Pinagpala ka na kanina. Amen? Sa hapong ito, kung kayo may mga panalangin, atin po itong itaas sa Diyos. Walang imposible po sa ating Panginoon. Amen? Walang imposible sa ating Diyos na totoong nagmamahal. Ano man ang gusto mong itaas sa Diyos ng hapon na ito, tataas lang natin ang ating mga kamay. Amen? Hallelujah. Let's take our eyes. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa hapon ito.